Now, ano naman ang impact niyan sa exchange rate? Dahil nga, hindi pumapasok yung kapital, no? May mga kapital pa nga umaalis, Admar eh. Kumbaga hindi lang na reluctant pumasok yung bagong kapital sa bansa. May mga kapital na umalis na. At yan ay nagkakaroon yan ng epekto sa palitan ng piso at ng mga ibang mga currencies. Dahil dyan, humihina lalo ang ating piso kasi nagmamahal yung mga ibang currency kasi nga umuunti yung supply nila. So ibig sabihin nito is kapag ka nagmamahal yung mga ibang currency, ang nangyayari niyan is napapamahal din yung ating ini-import, considering very reliant tayo, Admar, sa importation. Pagkain ini-import natin. So, kumbaga makikita niyo mga kababayan yung issue ng graft and corruption, napaka-widespread ng epekto niyan. Hanggang inflation may epekto yan. Kasi kapag ang mga foreign investor nag-alangan na mag-invest sa atin, no, yung mga foreign currencies, hindi na pumapasok kasi nga ayaw mamuhunan dito sa atin, that will have an impact sa palitan ng piso sa dolyar. At dahil doon, magmamahal yung ini-import natin. Magmamahal ang presyo ng pagkain. Anong ginawa ni Marcos Jr., Admar? Nag-price freeze. Kita nyo nag-price freeze si Marcos Jr. And again, yung price freeze na yan, temporary solution lang yan. Kasi kung hindi nila susundan yan ng polisiya para ma-improve ang produksyon sa bansa, yung price freeze na yan, palliative lang yan. Temporary solution lang yan. Taon-taon tayo mag-price freeze. Pero hindi nila sinre-resolve yung underlying condition. At ang pinaka-importante sa lahat in terms of those underlying condition is yung issue ng graft and corruption. Kaya alam mo, Admar, the issue of graft and corruption, nako, napaka-widespread ng epekto niya. Hindi lang yan sinasabi nila na maapektuhan lang ito yung mga kontraktor, apektuhan lang nito itong mga yung mga congressman, yung mga senador na involved, no, kung meron man. Mga kababayan, kayo mismo, yung presyo na binabayaran nyo, naaapektuhan po yan ng malalang graft and corruption sa ating bansa. Sa kapansin-pansin na paghina ng piso kontra dolyar, ano pong implikasyon nito, Doc? Ito ba'y sumasalamin sa kalagayan po ng ating ekonomiya? Dahil lumabas din yung balita na ang pagbagsak din ng Philippine Stock Exchange po natin. Ano ba ang magandang paliwanag nito, Doc? Ito kasi nangyayari dyan, Admar, no? Ganito kasi yan. Because of graft and corruption, nagkaroon niya ng impact in terms of how investors view our economy. Kumbaga, in terms of how investors see kung anong mangyayari sa profitability nila. So kumbaga, bakit ka mag-i-invest sa isang bansa na kung saan ay hindi ka naman kikita ng pera? So, be that with foreign direct investment or portfolio investment, same story. The issue of graft and corruption has eroded yung potential na profitability ng mga investors. So, kung ikaw ay isang foreign direct investor or ikaw isang mamumuhunan, why would you invest in a country na uncertain yung mga polisiya, kagaya halimbawa sa mga infrastructure? Posibleng ngayon hindi na matuloy yung iba. Babahain yung lugar kapag hindi nila tinuloy yan. Bakit ako mag-i-invest ng pabrika doon sa isang lugar na baka bahain as a result of a canceled project dahil sa graft and corruption? Bakit ako mag-start ng negosyo sa isang lugar na hindi ako safe? Hindi ba na potentially baka may mangyari pang hindi maganda? Bakit ako mag-i-invest sa isang bansa na hanggang ngayon ay mataas pa rin ang singil sa kuryente? Na pinangako ni Marcos Jr. noong 2022 na gagawin daw niya, pabababain ang presyo ng kuryente. Hanggang ngayon, mahigit 3 taon na po ang ating Pangulo sa pwesto, mahal pa rin ang kuryente sa bansa. Bakit ako mamumuhunan kung mabubudol lang pala yung aking pera? Bubudulin lang ako. So, all of this, mga kababayan, has led to an investor sentiment from an optimistic
assessment, kagaya ng panahon ni PRRD, business people were optimistic then, now they've become pessimistic about the economy. Kitang-kita yun sa stock market. The stock market is struggling to reach 6,000 level in terms of yung PSEI, yung Philippine Stock Exchange Index. It's struggling to reach or to exceed 6,000. Panahon ni FPRRD, narating niya 9,000. Ngayon, hindi niya maabot-abot yung 6,000. Hirap na makarating ng 6,000. Kumbaga, the writing is on the wall. No, makita natin na yung mga investors nag-aalangan mag-invest sa atin. Now, ano naman ang impact niyan sa exchange rate? Dahil nga, hindi pumapasok yung kapital, no? May mga kapital pa nga umaalis, Admar eh. Kumbaga hindi lang na reluctant pumasok yung bagong kapital sa bansa. May mga kapital na umalis na. At yan ay nagkakaroon yan ng epekto sa palitan ng piso at ng mga ibang mga currencies. Dahil dyan, humihina lalo ang ating piso kasi nagmamahal yung mga ibang currency kasi nga umuunti yung supply nila. So ibig sabihin nito is kapag ka nagmamahal yung mga ibang currency, ang nangyayari niyan is napapamahal din yung ating ini-import. Considering very reliant tayo, Admar, sa importation. Pagkain ini-import natin. So kumbaga makikita niyo mga kababayan yung issue ng graft and corruption, napaka-widespread ng epekto niyan. Hanggang inflation may epekto yan. Kasi kapag ka ang mga foreign investor nag-alangan na mag-invest sa atin, no, yung mga foreign currencies, hindi na pumapasok kasi nga ayaw mamuhunan dito sa atin, that will have an impact sa palitan ng piso sa dolyar at dahil doon magmamahal yung ini-import natin. Magmamahal ang presyo ng pagkain. Anong ginawa ni Marcos Jr., Admar? Nag-price freeze. Kita nyo nag-price freeze si Marcos Jr. And again, yung price freeze na yan, temporary solution lang yan. Kasi kung hindi nila susundan yan ng polisiya para ma-improve ang produksyon sa bansa, yung price freeze na yan, palliative lang yan. Temporary solution lang yan. Taon-taon tayo mag-price freeze. Pero hindi nila sinre-resolve yung underlying condition. At ang pinaka-importante sa lahat in terms of those underlying condition is yung issue ng graft and corruption. Kaya alam mo, Admar, the issue of graft and corruption, napaka-widespread ng epekto niyan. Hindi lang yan sinasabi nila na maapektuhan lang ito yung mga kontraktor, apektuhan lang nito itong mga yung mga congressman, mga senador na involved, no, kung meron man. Mga kababayan, kayo mismo, yung presyo na binabayaran nyo, naaapektuhan po yan ng malalang graft and corruption sa ating bansa. 10-month low na pala itong ating piso kontra dolyar, Doc, no? Kasi noong December 18, 2024, pumatong din tayo sa 58.9 pesos ang isang dolyar at kahapon nagsara ito 58.9. Doon naman sa mga remittances ng ating mga kababayan, kumbaga kung yun ang nabanggit natin, mga disadvantage nga sa mga nangyayari, magiging advantage din ba ito doon sa mga kababayan natin? Mas magkakaroon ng halaga, lalo na ang mga kababayan natin sa ibaing dagat, particularly sa Estados Unidos, Doc? Alam mo, Admar, kung hindi dahil sa mga pera na pinadadala ng mga OFWs, matagal na ang ekonomiya ng Pilipinas parang naimpisa na. Kumbaga parang ang isa sa mga huling tumataguyod ng ekonomiya natin is yung mga OFW remittances. And that represents about 12% of our economy. So yung mga flows of funds coming from our kababayan. So, kumbaga, our economy is on life support. Parang gano'n na yan We're on that point na naka-life support siya at ang nagsusuporta na lang sa kanya itong mga OFW remittances. So just kasi tourism wala na, Admar. Our tourism, it used to be tourism, yung production natin, yung domestic production, and then you have the OFW remittances. Parang tatlong tatlong haligi, no, na sumusuporta sa ating ekonomiya. The tourism, we haven't recovered the numbers we had prior to the pandemic. So forget about tourism. Local production, we're not even producing enough, mga kababayan. We're importing food. Can you imagine? Food na nga lang ini-import pa natin. So we're not producing enough.
So ano na lang yung huling haligi na natitira dyan? OFW remittances. So with that remaining, in effect, our economy is like on life support right now. So, kumbaga, and to add to that, napapalala pa Admar ng graft and corruption. So, kumbaga, pag humihina ang piso, lumalakas ang dolyar, halimbawa, magandang epekto nga naman yan, no, sa ating mga OFW kasi malaki ang palit. Totoo naman po yun. Pero tandaan din natin na kapag dumating yung mga pondo na yan sa Pilipinas at ginastos na yan ng ating mga OFW families, no, yung mga recipients, ang nangyayari is tumataas din yung presyo ng bilihin. Pero ngayon, nag-price free sila, di ba? So para hindi nga naman tumaas yung presyo. But then again, pagka nawala na yung price freeze na yan and they're spending, inflation will catch up on them. Kasi tataas na po talaga ang presyo ng bilihin. Lalo na, tamang-tama, papasok tayo ng bear months, magmamahal yung mga, nasa bear months na pala tayo, no? Papasok na tayo sa holidays, no? Sa Pasko, nagmamahal po ang presyo ng bilihin. So, mangyayari yan, Admar, were it not for the price freeze actually, yung mga OFW remittances, kung ano man yung gains na nakuha nila out of the weak peso, ma-offset yun ng inflation. Kaya lang, ang ginawa ni Marcos Jr. nag-price freeze. Pero sabi ko nga kanina, yung price freeze na yan, baliwala rin yan kasi hindi rin naman nila ina-address yung underlying issues na nabanggit ko kanina, specifically, issues sa production natin sa ating bansa at yung issue ng turismo, Admar.